tayo ngayong umaga. Meron po tayong speaker. At siya po ay aking kabatch, kaklase sa Bible School from year 2017 up to year 2021. So, biyaya po ng Panginoon na nagsisimula din po siya ng gawain sa kanila pong lugar sa Samar. At ito nga po ay survivor ng Yolanda. So talagang sila po ay biyaya ng Panginoon na kaligtas sa napakalakas na bagyo ng Yolanda. At dahil nga po sa kabutihan ng Panginoon ay siya po ay nagsuko ng buhay, tinalikuran ng kayamanan sa mundong ito. Tawagin ko na po, let us all welcome Bishop Alvin Ramirez. Okay, so magandang umaga po sa bawat isa. So, messages, okay lang po pag pumipiyok. Gawain mo na yun sa Bible School eh. Okay, so, ayan, so magandang umaga sa bawat isa and happy Lord's Day. This is my first time na po makapag-preach dito sa inyong lugar. Actually, dalawang beses na po ako na in-invite ni Pastor Jazz. Pero hindi po ako nakakapag-preach. Lagi pa pong, next time na lang, Pastor. Parang natatanggihan ko. Nung nakasama ko ngayon ng symposium, sabi ko, nag-chat ako sa kanya, Pastor, hindi ko ako kasama. Pwede ko makabisita sa Sunday, diyan ako makapag-preach. Kasi baka, hindi mo na ako pansinin. Kasi nakadalawang beses na ako kung sinabihan. Okay? So ayan, ako po ay masaya na nakarating dito sa inyong lugar at masayang makita po kayo. Ayan? And para sa hindi po nakakilala, ulitin ko, ako ay pinakilala ko sa Jazz. Ako po ay si Pastor Alvin, missionary to Hinabangan Samar. At ako po ay may isang asawa at may isang anak. So naiwan po sila doon sapagkat hindi po kami nakakuha ng murang ticket. Meron na pinag-pray. Ilang anak ang pinag-pray? 12 daw, sabi ko. Siya po may sabi doon, hindi po ako. Meron po maraming anak. Wala kayong mapakain, hindi joke lang. Okay, so hindi po tayo magpapakatagal sapagkat meron po tayong pupuntahan. Wala akong magawa kasi yung bishop niyo po yung masusunod eh. Sabi niya, Pastor, sumali ka sa choir namin. Sabi ko, pabihira ko pa mag-preach eh. Sasabi pa ako. Nawala ko ng boses, mamaya, kanta pa tayo dun eh. Bishop dito, wala akong magawa kundi sundin. Sige, tayo po ay tumayo at mag-aral ng salita ng Diyos. Yung po yung binasa natin kanina, yung Bible reading natin. Genesis chapter 7, verse 1 to 5. Yan lang po ating babasahin. Say amen, nandiyan na? Okay. Ako beginning verse 1 and then verse 2. Pagdating sa verse 5 ay sabay-sabay nating basahin. The Bible says, "And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation." Verse 3, "Of fowls also of the air by servants, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth." For yet 7 days, and God will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from all the earth. Okay, sabihin natin basahin, verse 5. "And Noah did according to all that the Lord commanded him." Let's pray. Our loving Father, O God in heaven, maraming salamat po muli sa panibagong buhay at panibagong lakas na yung binigay sa amin upang masilayan ang iyong mga biyaya sa amin, Panginoon. Salamat po, maging sa pagtulog namin ay sinamahan mo kami at minulat mo ang aming mata. Muli namin narinig ang mga
huni ng mga ibon sa ipapawid sa kapaligiran at ingay ng paligid. Salamat po, O Diyos na dakila, sapagkat kayo ay hindi nagbabago mula noon, maging gayon, at sa susunod pang taon. Kaya Lord, nandito kami, sasambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa kalagitnaan nito, na wala pong makita kundi kayo, Panginoon. Lord, patawarin niyo rin po kami sa nagawa naming pagkukulang at pagkakasala. Ano pong mga karumihan, nais po namin humingi ng tawad, linisin niyo po yung aming puso at kaisipan sa umagang ito, na wala pong ibang masamba kundi kayo. Ako, Panginoon na ilungkod sa pulpit na ito, gamitin niyo po ako sa pagpapahayag ng iyong salita, bigyan ng kalakasan at karunungan. Dalhin niyo po ang iyong salita sa puso namin, Panginoon, na ito'y aming mapakinggan ng maayos, at kami ay mamuhay ng may katapatan at kabanalan sa inyo. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng bagay. In Jesus' name, Amen. Okay, pwede na po tayong makaupo. Bago po tayo magsimula, ako po ay mayroong pakiusap. Nais ko lamang po kung mayroong kayong mga cellphone na dala ay paki-off, silent, para wala pong maingay. At pag ako po yung nag-preach, dapat ako lang po yung maingay. Ayan? Lagi po tayo sinasabi sa church kasi pag every time na punta tayo ng church, wala tayong ibang sasambahin kundi ang ating Panginoon. Kasi kung maingay tayo, hindi natin mapapakinggan yung salita ng Diyos na ibibigay niya sa atin. Alright? Kaya kung minsan, maraming mga churches o mga Christians na mahina yung pag-grow. Because pagdating sa church, hindi nakikinig ng maayos. Okay? Kaya ako lang po dapat maingay. Amen? Okay lang po yan? Amen? Okay? So, ang ating title sa umagang ito, God's help never fails. God's help never fails. I'm very grateful, mga kapatid, na maraming mga tumutulong sa akin na iba't ibang mga churches, mga pastors, sa pag-send ng support. Kahit sa Pastor Just, itong church na ito, malaking bagay po ang naitulong niyo sa amin sa aming pagsisimula doon sa gawain ng Panginoon sa lugar ng Binabangan. So thankful po ako, and I think kayo din ay thankful kapag may mga taong tumutulong sa inyo, kayo ay nakakasurvive, o mayroon kayong mga pangailangan. Pero alam niyo ba, yung bawat tulong ng tao ay mayroong hangganan. Pwedeng maputol ang support. Diba? Yun nga sa amin sa Mother Church, kapag ako ay mag-organize, I think mapuputol ang support. Tama? Kasi lahat ng tulong ay mayroong hangganan, mayroong pagtatapos, may mga pagbabago sa ating mundo. Pero mga kapatid, ang Diyos, kailanman ang kanyang tulong ay hindi nabibigo, hindi napuputol. Tama? Ito ay tuloy-tuloy. Kaya kung makikita natin, ang Diyos ay dakila na ating pinaglilingkuran. Wala po tayong dahilan para sumuko, sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa ating mga kailangan. Amen? So dito po, sa account na ito, kung babasahin po natin yung chapter 6 and chapter 7, pagdating ng chapter 6, ay inutusan si Noah na gumawa ng malaking arko. Bakit kaya pinagawa si Noah ng malaking arko? Since kung nagbabasa kayo ng Bible, makikita nyo na sa panahon ni Noah ay napakasama ng tao. Wala nang layunin para kumilala sa Diyos. Wala nang puso para kilalanin ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng malaking barko. Diba? To make the long story short, kung ating papansinin, si Noah gumawa ng malaking barko doon sa bukid. Tama? At habang siya'y gumagawa ng barko, siya'y nagpipreach sa mga tao. Kasi, kumbaga parang si Noah, marahil pwedeng magbago yung mga tao. Kaya hindi siya sumuko, pero anong sinabi ng mga tao sa kanya? Noah, napapaliw ka. Wala namang baha. Wala namang tubig dyan. Bakit ka gumagawa ng barko? Diba? Yun ang utos sa kanya ng ating dakilang Panginoon. Pero pagdating dito sa chapter 7, ito na po yung tinatawag na judgment ng Diyos sa panahon ni Noe. Kaya sabi ng verse 1, kung makikita natin, And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Bakit kaya? Sapagkat si Noah lang ang nakita ng Diyos na matuwid sa kanyang panahon. Kaya sabi ng Panginoon kay Noah, Noah,
ikaw at ang iyong pamilya ay pumasok kayo sa barko na iyong ginawa na aking ipinag-utos sa iyo. Alam niyo po, sa tingin ko, sinuwalan yung matuwid dito, yung kanyang pamilya, medyo baluktot pa nga ate. Pero dahil sumusunod si Noah sa Panginoon, sinama ng Diyos. Ibig sabihin pala mga kapatid, kapag ikaw ay nagiging tapat sa Diyos, naglilingkod, sumusunod, nakikinig sa Panginoon, kahit ang iyong pamilya ay isasama ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay naging tapat sa Kanya. Ngayon, may utos ang Diyos sa Kanya. Sabi niya, of every clean beast that thou shalt take thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean by two, and the male and his female. Ang ipinagutos sa Kanya ng Panginoon, sabi niya, Noah, akyat kayo ng iyong pamilya, isama mo sila. Pero bago ka umakyat, ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng mga animals sa ipapawid o saan man iyong mapagparis-parisin. Tama? Yun ang utos ng Diyos sa Kanya. Now, sabi ng verse 3, a false are also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. For yet 7 days, meron pang 7 days, bago dumating yung flood control. Yung great flood. So sabi ito, verse 4, for yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made, I will destroy from the face of the earth, sapagkat ang mundo ay masama sa panahon ni Noe. Now, sabi ng verse 5, nakita natin, and Noah did according unto all that the Lord commanded him. Ginawa ni Noe ang ipinag-utos ng Diyos sa kanya. Kahit hindi niya alam, kahit hindi niya makita, pero si Noah ay nananampalataya sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, sa paglilingkod, kailangan natin ng dakilang pananampalataya. Kailangan natin sumunod kahit ang Diyos ay hindi natin nakita. Because sa paglilingkod, it's all about faith. Kumakanta ka because you have faith in God. Amen? Nagsusuriling ka because you have faith in God. Kagaya ni Noah, siya ay sumunod sa Panginoon na may pananampalataya. Now, ano po yung makikita natin sa pagsunod ni Noah sa Panginoon? Noah, number 1, follow God wholeheartedly. Si Noah ay sumunod ng taos-puso sa Panginoon. Hindi siya nagreklamo. Sabi niya, Lord, paano ko gagawa ng barko? Wala pa namang, hindi katulad sa atin ngayon, di ba? Talagang madali lang ang gumawa ng pambot o kung ano pa. Kasi iba na yung technology natin, tama? May mga automatic na. So, sa panahon ni Noe, wala. Saan siya maghahanap? At saka kung gagawa siya ng barko, malaking puno ang kanyang puputulin. Ano ang kanyang ipuputol? Pero sumunod siya sa Panginoon ng taos-puso. Mga kapatid, sa pagsunod sa Diyos ay dapat taos-puso. Kapag hindi taos-puso ang pagsunod mo sa Diyos, darating ang panahon, mapapagod ka. At kapag napagod ka, magre-reklamo ka. At kapag nagreklamo ka, lalayo ka sa Panginoon, hindi ka na makikita kailanman. Bakit? Ang puso mo ay baluktot sa Panginoon. Kaya ang paglingkod ay dapat maayos sa Diyos upang magawa mo ng maayos ang tungkulin mo sa Diyos. Amen? Now, ano pong makikita natin? 5 bagay po. Hindi po ako matagal mag-preach. Pag natagalan, pwede niyo akong sawayin. Pastor, cut na po. Punta po tayo sa anniversary. Okay, so number 1. Sa pagsunod sa paglilingkod sa Panginoon, meron po tayong makikita. Challenge. Ano pong challenge kay Noah? Tingnan natin sa verse 2. Of every clean beast, hindi po yung beast ha, iba yun. Ito yung mga hahalian. Thou shalt take to thee by sevens the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female. Yan po ang challenge kay Noah. Diba sabi ng Panginoon, Noah, humanap ka ng mga animals, pagparisin mo, lalaki at babae. Papaano ni Noah magagawa yun sapagkat merong mga animals na mababangis? Tama? Kaya bang hulihin yun? May mga ibon sa iyong papawid na hindi mo makikita sa mababang uri ng mga puno.
kundi nasa taas sila lumilipad. Paano mo makikita? Paano mo mahuhuli yun? Hindi ba para kay Noah ay isang malaking challenge yun? Pero gumawa si Noah, sumunod si Noah, sapagkat alam niya na siya itutulungan ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng kahirapan. Alam niya ng Diyos ay nandyan. Alam niya ng Diyos ang gagawa ng paraan para yung mga animals niyan ay kanyang makuha at mapasok doon sa kanyang ginawang barko. Tama? Mga kapatid, sa buhay natin sa paglilingkod, may mga pagdadaanan tayo sa buhay. Sa paglilingkod, mapapagod tayo. Sa paglilingkod, hindi ito puro ginhawa, hindi ito puro sarap. May mga valleys and shadows, thunders and storms na pwedeng dumating sa buhay natin. Pero yung challenge niyan, hindi gusto ng Diyos mapagsigang ka. Ang nais ng Diyos, kaya may challenge upang ikaw ay mas lalong umakyat at tumibay sa pananampalataya. Yan ang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya huwag po tayong susuko. Mayroong plano ang Panginoon kung bakit ka nagpapatuloy sa Kanya. Amen? Yan po yung hamon ng buhay. Para tayo ay mas lalong tumaas ng tumaas, tumatag ng mas tumatag, lumalim ng mas lumalim sa ating pagtitiwala, sa ating pagsunod, sa ating dakilang Panginoon. Amen? Ako po, kung tatanungin niyo po kami mga pastors, meron na bang time na gusto naming sumuko? Many times. Kasi alam niyo po yung sa mission house, hindi po kami dun nakatira, talagang malayo kami mga siguro 1 hour yung biyahe. Tapos yung kalsada sa amin, sapagkat pinabayaan ng gobyerno, yung luxurious. Alam mo po yung luxurious? Ako ba ako? Tatalog-talong ka dahil sa hindi magandang kalsada. Very challenging. Lubak-lubak. Tama, lubak-lubak. Pero sabi ko, Lord, magpapatuloy pa rin ako sapagkat may mga tao doon na naniniwala sa inyo. Amen. Lahat po tayo may challenge, hindi lamang po pastor. Kahit kayo mga kapatid, meron kayong challenge. Maaaring pwede kang magkasakit na malubha. Pero kailangan kang magpatuloy sapagkat yung sakit na yun ay mayroong plano ang Diyos para papagtibayin ka niya at kung paano ka nananampalataya sa Panginoon. Amen. Wala pong madali sa ministry. Wala pong instant, kundi noodles lang. Tama? Walang madali sa ministry. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Noah was challenged to obey God's command despite no evidence of rain, of flood. He built the ark in faith. Kahit walang ebidensya, sinabi lang ng Panginoon, magkakaroon ng baha, gumawa ka ng malaking barko. Pero sumunod lang si Noah na may pananampalataya. Ginawa niya ang utos ng Panginoon. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kailangan meron tayong dakilang pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat kung wala kang great faith, hindi mo makikita yung great miracle ng Panginoon sa buhay mo. Amen? That's the number 1 challenge. And number 2, sabi ko na sa inyo, di ba? Oh, kaya may invite pa ako ni Pastor dito. So number 2, not only challenge, tingnan natin sa verse 6. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. Ilan taon na si Noah? 600 years old. Bira. Sumusunod pa sa Diyos. Tayo hindi pa tayo nag-600. Hirap na tayong sumunod sa Diyos. Tama? Naalala ko yung pinto ni Pastor Jazz doon sa Lemery, kay na Pastor Sosa. Nagpinto kami doon sa... Ay, di Marlon, dito pala. Mayroong isang member daw doon, ewan ko kung member na talaga, na kahit gumagapang, nagsisimba. Pero tayo kumpleto, tama? Nakakakita ka, may lakas ka, may talino. Pero bakit hindi mo magawang sumunod sa Diyos? Hindi mo magawang mag-church? Marami tayong mga alibay. Ay, Pastor, busy ako. Pastor, may trabaho kami. Hindi mo ba maiwanan yung trabaho mo para sa Diyos? Sino yung Diyos mo? Ang Panginoon ang trabaho mo. Hindi ba dapat ang Diyos? Siya yung dapat sinusunod natin. Kaya dapat, kung may trabaho sa Sunday, iwan mo yan. Panginoon ang unahin mo. Amen? Bakit? Saan ka matatakot? Sa Diyos o sa boss mo? Sino yung mas dakila? Yung boss mo ang Diyos. Hindi ba ang Diyos natin? Kaya sabi ko kay Mrs., pag ikaw makapasok ka sa DepEd, kasi board passer na siya, wala pang item. Gusto ko lagi kang nasa church.
Pag hindi, mag-stop ka. Ako yung masusunod. Kaya sa mga babae dito, sa mga, alam niyo ba yung trabaho niyo, yung rule niyo? Submit to your own husband. Sabi ko kay Mrs., whether ikaw yung tama or mali, ako yung masusunod. Suggestion pa, decision ako. Pag sinabi ko, huwag kang magtrabaho, obey. Kasi yun ang rule. Tama? Okay. Ba't ka tayo napunta doon? Okay. So, makita natin, number 2, yung the world changes. May mga pagbabago. Sa mundo, maraming pagbabago. Lahat ng mga bagay nagbabago. Panahon ay nagbabago. Yung sitwasyon ay nagbabago. Yung lugar ay nagbabago. Yung tao ay nagbabago. Yung itsura ay nagbabago, etc. etc. Lahat ay pwedeng magbago. Pero mga kapatid, merong isang bagay na hindi dapat magbago sa atin kahit maraming taon lumipas. Ano po yun? Yung pagsunod mo sa Panginoon, just like Noah. Amen? Hindi siya nagbago mula sa kanyang kabataan hanggang sa ay uminad ng 600 years old pero nandoon pa rin sa Panginoon. Amen? Yun po ang dapat ang meron sa atin. Hindi tayo dapat magbago kahit ikaw ay tumanda na sa church. Mas lalong sumunod, mas lalong magtiwala, mas lalong maging kaagapay ng pastor sa gawain ng Panginoon. Amen? Yun ang nararapat sa isang Kristiyano. Ako, habang binabasa ito, nabibless ako sa buhay ni Noah. Kasi biriun mo, 600 years old, pero hindi nagre-reklamo. Pero tayo, ang lakas-lakas pa natin, nagre-reklamo na tayo sa ministry. Ay, pastor, sulbini ng sulbini. Hindi mo naman maligtas yun. So, maling attitude ng isang Kristiyano. Amen? So, hindi po dapat tayo magbago. Kahit magbago yung itsura mo, huwag lang magbago ang pagsunod mo sa Panginoon. And number 3, not only changes yung nakita natin sa pagsunod ni Noah. But sabi ng verse 1 and 5, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast that thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female. Also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. Verse 5, and Noah did according unto all that the Lord commanded him. Number 3, the word character. Hindi nagreklamo si Noah. Di ba maraming instruction sa Panginoon? Sabi niya, Noah, gumawa ka ng barko. Noah, kumuha ka ng mga iba't ibang hayop kapag pares-paresun mo. Pero wala kang may nakita na nagreklamo si Noah. Ang sabi ng verse 5, and Noah did according unto all. Di ba? Ang kuman ng Diyos sa iya. So mga kapatid, sa pananampalataya, minsan, sa pagsunod, sa paglilingkod sa Diyos, ang problema hindi pera. Ang trabaho, hindi yun ang problema. Hindi problema kung pinagpala ka o hindi. Hindi yun talaga ang problema. Alam niyo po kung anong problema sa maraming Kristiyano? Yung sarili natin. Kasi minsan, hindi natin maintindihan kung tayo ba talaga ay susunod sa Diyos, kung tayo ba talaga ay nagtatapat o hindi, tayo ba ay lumalalim o hindi. Pero si Noah, hindi nagbago ang kanyang espiritu sa Panginoon. Pag sinabing espiritu, I'm talking about character. I'm talking about attitude. Correct? Ibig sabihin, si Noah habang tumatagal ang taon, habang nadadagdagan ang kanyang edad, siya ay mas lalong lumalalim, siya ay mas lalong nagiging mabuti, siya ay mas lalong nagiging masunurin sa Panginoon. Ang dapat gawin din po tayo, mas lalo tayong magiging masunurin, mas lalo natin naiintindihan ang lalim ng ministry. Ano ba ang kailangan ng Panginoon para sa atin? Ano ba ang kanyang layunin? Ano ba ang purpose? Ano ba ang plano ng Panginoon na dapat kong sundin? Amen? Kaya dapat habang tumatagal, mas lalong lumalalim. Hindi habang tumatagal, mas bumababaw. Dapat mas lalong lumalalim. Amen? Number 4, sabi ko lang, madali lang. Lalo na pag may amen. Amen. Sabi ng verse 23, tingnan natin. And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle, and creeping things, and the fowl of the heaven,
and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Sino yung nabuhay? Sila lang. Kasi sila lang ang sumunod sa Panginoon. Number 4, yung the word covenant. What is the word covenant? Kapag sinabing covenant, ito yung promise ng Panginoon. In-establish ito ng Diyos doon sa chapter 6, verse 18. Diba? Sabi ng Panginoon, I will establish my covenant, Noah, sa'yo. Kapag ikaw ay sumunod, ang iyong pamilya ay mapoprotektahan. Always remember, hindi lang mga kapatid, ang promise ng Diyos ay pagpapala. Kapag sunod ka, bebes ka ng Diyos, hindi lang yun. Kasi ang blessing is not talking about financial. Tama? Kundi yung araw-araw na ginagawa sa iyo ng Panginoon, that is promise. Pag-ising mo sa umaga, that is promise of God para makasurvive ka, makapaglingkod ka, makapagpasalamat ka sa ating Panginoon. Amen? That is the promise of God. At higit sa lahat, kung mas lalo kang susunod, mas magiging tapat, makikita mo ang pangako ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Bakit? Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang pangako. Hindi katulad po natin. Marami na tayong beses nangako sa Diyos. Ang bawat isa nyo dito nangako. Sabi, Pastor, Lord, magsusulbiling na ako. Pero nung Saturday, wala pa. Pero alam ba ang Diyos? Kapag sinabi niya, ibibigay ko, ay ibibigay ko sa iyo. Lalo na kung nakikita ng Diyos na sumusunod ka sa Kanya. Amen? Just like Noah. Sila ay pinagpala ng Panginoon. Sila ay iningatan ng Panginoon. Sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming challenge sa buhay. Pero nakita niyo, sinamahan sila ng Diyos. Mga kapatid, dito sa mataas na kahoy, kung patuloy kayong susunod sa Panginoon, sasamahan din kayo ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kong itigil. Minsan ito yung sakit ng churches. Pag dumaraming, bababa. Dadami ng bababa. Bakit kaya ganun? Hindi ba buhay yung Diyos natin na pinaglilingkuran? Buhay naman ang Diyos, di ba? Tapat naman ang Diyos, pero bakit may mga ganun? Nagtataka lang ako. Tama? Kaya kayo nandito, be faithful in serving God. Amen? Laging magtiwala sa Panginoon. At makikita mo, ang Diyos ay hindi magkukulang sa iyo. Amen? So follow sa Panginoon because God's heart never fails. Hindi yun magbabago. Hindi yun magpuputol. Kaya tuloy-tuloy tayo. Young people, sumunod kayo sa Panginoon. Amen? Last but not the least. Sigaw ng amen. Amen. Yeah. Verse 16. Sabi ng Bible, and they that went in male and female of flesh, and God had commanded him, and the Lord shut him in. Number 5, yung the word covering. Nandun, di ba? Covering. Thank you, Brian. So, ano ibig sabihin ng covering? God Himself sealed the ark, covering and protecting Noah's family from the destruction outside. This act of divine protection to God's grace. God covers and protects those who are in His will. Why? Because He is our refuge. Siya yung ating sandalan, siya yung ating shield. Itong si Noah, dahil sumunod siya, pinotektahan sila ng kanyang pamilya. Tama? At sinara ng Panginoon yung pintuan. Hindi kaya ni Noah yun mabigat yun Sino yung nagsara? Ang Diyos. Malinaw, literal yan. And the Lord shut him in. Bakit kaya? Unang-una, para yung mga tao na nalulunod hindi makapasok. Pero dalawa yung sinilip ko dito. Yung ibig sabihin ng the Lord shut him in. Kaya bakit sinara ng pinto ng Diyos yung malaking barko upang pagdating ng great flood, yung mga storms, yung mga thunders,
na pwedeng makita nila Abraham outside the ark, hindi matakot ang kanilang puso at isipan o mangamba kung anong mangyari sa kanila. Sino nakasakay dito na ng barko? Tapos, si ma'am. Sino pa? Si tatay. Sino pa? Oh, marami. Lahat tayo sakay na. Di ba? So, pag sumakay ka ng barko o pangbot, siyempre kapag, halimbawa, hindi mo nakikita yung paligid, tapos maraming mga, kung sanay ka na talaga sumakay, parang hindi ka natatakot kahit palon-alon. Pero pag nakita mo yung alon na umano sa barko, natatakot ka. Tama? Ganito ang ginawa ng Panginoon kay Noah. Para hindi nila makita yung labas, hindi sila matakot, maliban lang sa namamatay yung mga tao, humingi ng tulong. Kasi ganon magprotekta ang Diyos kapag ang bawat mananampalataya ay sumusunod sa kahit maraming mga balakid sa paligid natin, maraming mga darkness sa buhay natin, maraming mga valleys and shadows sa buhay natin, hindi ka matatakot kasi alam mo, ang Diyos ay ikaw ay pinoprotektahan. Ang Diyos ay ikaw ay sinasamahan. Sa kabila ng kadiliman, lagi ang Panginoon ay sasama sa iyo at ikaw ay iingatan. Ikaw ay kanyang papagpalay, ikaw ay kanyang poprotektahan, ikaw ay kanyang papalakas at sasamahan ka ng Panginoon. Amen. Sa mga sumusunod sa Kanya. Ngayon, kapag hindi ka sumunod, pati pamilya mo damay. Nasa Bible yan eh. Tama, tingnan niyo si Noah. Naniniwala ko siya lang yung tapat dito. Baka yung itong si Japhet, di ba? Saka si Ham. Baka mahilig pa to sa baka karnal pa sila. Pero nakita niyo si Noah, sumunod, kasama ang kanyang pamilya. Kaya mga kapatid, young people, mga kapatid ko dito sa mataas na tao, kapag sumunod ka sa Panginoon, kahit anong mangyari, protektahan ng Panginoon, ikaw, pati pamilya mo. Kapag kayo ay nasa gawain at kalooban ng Panginoon. Amen. Proven and tested ko yan. Hindi lang po dahil ako nakabasa ng Bible. Even me. Kasi nung nagsisimula, nung young people pa lang ako, persecuted ako ng aking family. My mother is Iglesia ni Cristo. Sabi niya, nasa amin ang katotohanan. Yun sabi niya. Nasa kanilang katotohanan. Sabi ko, nasa inyong katotohanan, hindi tinatanong kayong kaligtasan, hindi nyo alam. Parang niya sabi na sa inyong katotohanan. Diba? So persecuted ako. Minsan hindi ako pinapatulog sa bahay. Kaya kung saan ako natulog sa barkada. Kasi bagong pala ako mananampalataya pero meron na po akong paninindigan. Nung ako ay na-save. Kasi naunawaan ko na ang kaligtasan ay hindi mabayaran ng anumang bagay. Kaya yung kaligtasan na meron ka, dapat mo enjoy sa Panginoon. Sapagkat yung kaligtasan na yan yung magpapatuloy sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat naunawaan mo na ikaw ay makasalanan, niligtas ng Panginoon sa kadiliman. Kaya yan ang dahilan kung bakit ka magpapatuloy na pasalamatan ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya kapatid, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, mapoprotektahan ka ng Diyos. Kasama yung pamilya. Ngayon, yung lahat ng, hindi naman lahat, pero halos yung pamilya ko nasa church na. Yung mga ko iglesia, nandun na, kaya napasuanan. Bakit? Naunawa niya yung kaligtasan. Lagi kami nagdidibate. Oo, pastor ako. Sabi ko, pastor ako, sumunod ka. Exat lang po yun. Di ba? So, sinisira ko siya. Hanggang sa nawa niyang kaligtasan. At sumunod yung mga kapatid ko. Ngayon, nasa church na sila, nag-ministry. Umakabit sa Panginoon. Bakit? Yun ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Kapag ikaw sumunod. Pati pamilya mo, maligtas, papagpalain, ingatan ng Panginoon. Pero kung ikaw mananampalataya, naunawaan mo yung kaligtasan, naunawaan mo ang Diyos lang magpuprotekta sa iyo at lumayo ka, pati pamilya mo damay sila. Walang tinatawag na covering. Pero kung mananatili ka, mag-i-stay sa church, anumang gawain, kahit challenging, ginagawang kalooban ng Diyos, makikita mo, ang Diyos ay hindi nagtutulong sa iyo. Amen. Ako po, mga kapatid ko dito sa mataas na tao, tuloy lang po kayo. Wala akong titigil, wala akong hito. Bakit? Marami pang kaluluwa ang sumisigaw na kailangan ng kaligtasan. Sino po magtuturo? Iglesia ni Cristo? Sino po magtuturo? Mga Mormons?
Sino po yung mag-invite sa kanila? Yung mga Muslims? Sino po yung dapat maghahayag ng kaligtasan? Wala pong iba kundi tayo. Ngayon, kung ikaw ay pupunta sa mundo, maraming mga tao ang sumasaklulo ng kaligtasan ng Panginoon. Tayo po ang gagamitin dito. Amen? Kaya habang may buhay, habang may pag-asa, tuloy lang po kayo. Because God's have never fails. Tayo po'y manalangin. Panginoon o Diyos na dakila, maraming salamat po sa umaga dito. Salamat sa inyong mga salita na iyong pinagdalaw sa amin. Lord, alam po namin na kayo ay tapat, kayo ay dakila. Salamat po unang-una sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Hindi po kami pupunta ng langit because baptist kami. Hindi po yung ang dahilan. Naniniwala kami pupunta kami sa langit dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Kaya sa oras na ito, Lord, palakasin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na magtiwala katulad ni Noe. Na kahit ilang taon ang lumipas, na kahit tumanda kami, sumunod pa rin kami sa inyo. Salamat, Ama, sa inyong mga salita na ibinigay sa amin. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus.